Magpunta naman tayo dito sa balitang flood control. Itong hayop na ito, si Alcantara, nag-withdraw na siya ng kanyang unang sinumpaang salaysay. Pakinggan natin. Matapos umamin sa kanyang papel sa multi-billion peso flood control corruption scandal, tila nagbago ang ihip ng hangin para sa isa sa tinaguriang BGC Boys. Sa kanyang inihaing counter affidavit, sinabi ni Henry Alcantara na wala siyang kinalaman sa anumang kickback scheme o Wala daw kinalaman si Alcantara sa anumang kickback scheme. Gago, di ba? Nagsuli ka ng pera eh. Putangin na mo. Si Yusek Bernardo, natarantado, at saka ikaw, nagsoli ka ng pera. Di ba? Naging bayani nga kayo eh. Tapos ngayon biglang wala ka ng kinalaman. Ba't ka nagsoli ng pera? Bakit sumumpa ka doon? Bakit siniraan mo yung mga senador doon sa hearing ni Ping Lacson? Putay na kasi to si Ping eh. Alam mo talaga to si Ping, meron talaga tong gustong ipatrabaho ng mga senador eh. Ewan ko baka hindi siya naka-chancing. Gusto niya talaga itong mga kapwa niya senador ang magdusa dito. Samantalang hindi naman senador ang may kasalanan talaga dito. Unang-una sa lahat, yung mga taga-DPWH, yung Congress na gumagawa ng budget at yung pumipirma ng budget na taga-Malacanang. Yan ang may kasalanan eh. Pero pinipinpoint nila itong mga senador. Ewan ko, para makalimutan si Martin Romualdez, para makalimutan si Bongbong. Kaya itong mga senador ang kinakanan niya. O itong Alcantara na ito sumumpa, meron pang, di ba, tinan mo, meron siyang unang salaysay, dinidinay niya, biglang inamin niya, naglaglag siya ng mga pangalan, biglang po siya state witness na siya. Tapos ngayon, hindi na naman siya, iba na naman yung lyrics niya, pabago-bago. So dapat ito kinukulong na to, sinisilya elektrika na nga dapat to eh. So ganyan kawalang kwenta yung Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Kita mo nangyayari dun sa mga testigo. Kung si Marcoleta yan, pucha tuloy-tuloy ang hearing na yan. Kung si Marcoleta yan, sana dire-diretso, meron na sana tayong na-pinpoint na mga malalaking tao. Pero hindi, kita mo si Lacson, patapos magsalita ni Saldico, hindi na natuloy yung Blue Ribbon Committee. Yung Blue Ribbon Committee hearing, di ba? Sinasabi nga ni Amy Marcos na bawal silang magsalita at magtanong kung patungkol sa high-ranking officials, yung tatamaan ng mga tanong nila. Tapos magdi-deny sila. Walang hiya. Tagal-tagal na. Kailan matutuloy ulit yan? Putang ina, wala na kayong testigo. Yung mga testigo nyo nagsipag-recant na. Si Guteza wala na. Sabi ni Chavit Singson, tinatago na daw ni Romualdez. Tingnan mo si Saldico, huminto na din. Kasi nga naabot na sigurado yan. Naabot na yan ng mga sindikato. Huwag ka na magsalita. Lahat ng gusto mo ibibigay namin. Napakadelikado ng mga impormasyon na nalalaman mo. Total naman, hindi ka na rin makakauwi sa Pilipinas kahit anong sumbong mo. Makukulong ka pa rin naman doon. Sige na, papayagan ka na lang namin magtago dyan. Ito pera. Sigurado ganyan eh. Naabot siya kaya biglang huminto siya eh. Paano? Wala na investigasyon. Yung ICI nag-iimbestiga, putay, isang tao. Saan ka naman? Yung kusinero, siya din tagahiwa ng siya rin yung tagahiwa ng Ricardo. Siya pa yung tagagisa, tagahugas pa ng pinggan. Puta, paano gagana yung ICI na yan? Pinagloloko tayo nitong mga to, puta ragis nakakalusot tong mga to dahil dito sa mga gagon to, pati mga senador na mga sikat na na gagamit dahil gusto lang nilang pagtakpan yung totoong mga may-ari, mga may kasalanan dito sa kaso na to eh. Those projects. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ang puta si Boying, taga-abot pa ng Ganyan kaloko-loko yan si Boying. Puntang ina, chuwariwap niya to eh. Magkalayo kasi yan. Magkalayo yan sila. Sabi ni Ping Lacson, Alcantara, umupo ka doon sa tabi ni Boying para maka-guide ka. Ang ina niya. For the first time, puta, nangyari yan sa history ng Senate inquiry na pinalipat ng upuan doon sa katabi ng secretary para mabigyan siya ng guide, makoachan siya. Anak ng tinapay talaga to si Ping Lacson. Ibang klase ka. Alam mo, hindi namin mahahalata yan. Di ba malayo yan? Tapos biglang, nagkaroon na ng sariling, biglang nagbago yung una niyang salaysay, naging ganito na naman. Tapos ngayon, nagbago naman. Ganun din si, si Bernardo, Yusek Bernardo. Di ba? Nagsalita, nilaglag yung mga senador. Biglang, marami pa kaming itatanong. Hindi, dadalin muna namin siya sa DOJ. Ba't dadalin nyo? Magtatanong pa kami dito. Hindi. So, pinayagan ni Lacson, pinaalis. Pagbalik, putya, meron pang supplemental affidavit. May dagdag. Anak ng tinapay talaga to si Boying. Magaling gumawa ng script eh. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan.
Hinihiling ko lang po sa ating buting chairman. September 23, Sa 2025, ating nang emosyonal na magsalita si Secretary former DPWH Justice po, Bulacan District na maproteksyonan Engineer po yung Henry pamilya ko. Alcantara sa Senate Blue Ribbon Medyo- Committee hearing. Dito niya inilahad sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay ang umano'y kalakaran pagdating sa pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya. Sa ilang pagkakataon pa raw, siya mismo ang nagde-deliver ng pera sa mga umano'y tumatanggap ng porsyento sa budget ng mga proyekto. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ayan naglaglag ng mga pangalan, Senator Joel. Meron pa dyan pinangalanan, sila Nancy Binay, si Chis Escudero, si Jinggoy, napangalanan pa si Senator Bong Revilla, si Grace po, napangalanan niya mga yan eh. Etong mga to nagpangalan sa mga yan, nilalaglag niya dyan si Villanueva. Hindi ko hinatid sa kanya diretso pero sa tao niya. Pero grabe, si Villanueva, gulping-gulpi. Ngayon si Villanueva pupunta sa DOJ para sagutin yung mga paratang na yan. Sabi ko nga sa inyo, paratang lang ito walang ebidensya to paratang lang to, ni walang text messages and all. Pero may investigasyon, pinapasagot na itong mga senador na to, pero yung mga congressman wala. Yung mga malalaking congressman wala. Si Romualdez wala. Si Sandro Marcos wala. Di ba? Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Pero sa pinakahuling counter affidavit na isinumbite ni Alcantara sa preliminary investigation ng DOJ nitong January 5, tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara at iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, Bakit ka pa kasi magpa-file ng kaso na ba't ka lang pa mag-hearing kasi? Under oath umamin na siya may kasalanan eh. Di ba? Under oath siya may kasalanan eh. Tapos putsang ina niya, papasagutin mo pa siya. Di ko talaga maintindihan eh kasi ganito yan. Mayroong sinampang kaso, no? Pag sampa ng kaso, sasagot sila doon sa kaso na isinampa. Tangina, ba't pinasagot nyo pa sila? Umamin na nga, may affidavit na kung ano yung nilalaman ng affidavit niya na under oath siya sa Senate. Yun na yun, hindi na pwedeng baguhin yun. Pag binago niya yun, putsang ina, wala na, kulong na talaga siya dapat agad. Bakit nyo pa pinasagot? So ngayon, yung sagot niya doon sa demanda sa kanya, wala siyang kinalaman. Abay, gago. Wala kang kinalaman, ang dami mong inamin nung under oath ka. No, paano natin paniniwalaan to? Paano natin paniniwalaan si Yusek Bernardo, tao niya to? Kung nagsisinungaling sila sa Senado, di mo alam kung alin dito totoo. So bakit itong mga congressman, itong mga senador na pinangalanan nila, bakit pinasasagot pa natin dito sa mga reklamo na ito kung pabago-bago naman pala ng script tong mga ulol na ito? Mantakin mo, from siya ang nag-aayos ng mga pera, umamin siya, biglang ngayon, wala na siyang kinalaman. Nagsoli pa ng pera yan, ha? Nagsoli pa ng limpak-limpak na pera yan, tapos wala siyang kinalaman. Yun, gago ka lang. Nagsoli ka ng pera, wala lang. Yaman mo naman. pat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction. Para sa umano'y violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang contractor, employee o kahit na sinong individual. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi, dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber. Ayan, yung Paul at Mark, pinatawag ba ni Lacson? Hindi. Talaga to si Lacson eh. Maingay lang pero loko-loko eh. Disappearing message po yun. Na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City. Ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Sa reklamong malversation of public funds, sinabi ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto. Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at kahit na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap sa procurement ng mga DPWH project.
lalo na't hindi raw ito sakop ng kanyang mga responsibilidad bilang isang district engineer. Aniya, ministerial ang kanyang duty at tagapirma lang. Again, ang ginagawa ng mga ito, yung limpak-limpak na pera na dapat para sa proyekto, hindi nila nilagay sa proyekto. Kinuha nila yun. Tapos para yung pera na yan, magastos nila, dadalhin nila yan sa casino. Sandamukal yan, mali-malita yan, dadalhin nila yan doon. Papapalitan nila ng pitsa yan. Tapos pag napalitan ng pitsa, magsusugal sila. Kasi yung isang maletang pera, pag pinitsa mo yun, konti lang yun. Ilang pirasong pitsa lang yun. Kasi may mga pitsa na 5 milyon, 10 milyon, ganun eh, kapag high roller ka. So kung may dala kang 100 million. Yung 100 million, ilang maleta yun. Pero kapag pinalitan mo ng pitsa yun, baka ilang dangkal na pitsa lang yun. Tapos isusugal nila kunyari. Magdamag sila magsusugal. Papasugal sila, pak. Halimbawa, doon sa 100 milyon, 10%. Ang mapupunta doon sa casino. So 10% ng 100 million, di magkano? 10 million. Isusugal nila yung 10 million, may papatalo nila yung 10 million. Pag naipatalo nila yung 10 million, yun na yung kita ng casino. Ano na yan? I-out na nila. Yung pera, yung mga pitsa nila na natitira, ibibigay na nila sa casino. Yan na. Tapos, yung casino ngayon, gagawa na ng cheque. Legal na ngayon yung pera, hindi na siya galing sa flood control project. Nalabhan na yung pera. Malinis na yung pera. Pagkuha nila nung cheque, i-encash nila sa bangko, makikita sa bangko, galing sa Pagcor yung cheque. Nanalo sa casino to. Sige. I-deposito yung pera na yan sa bangko. Kaya, sige, ilabas yung pera na yan. Ganun ang ginagawa nila. Kaya ngayon, pag tinignan mo talaga yan, makikita mo yung mga transactions, pag chinek ng Anti-Money Laundering Council, pag tinignan mo yung transactions, galing sa mga legitimate businesses, mga casino. Yung pera. So, hindi madumi. Ganun ang mantakin mo, nagpakasasa itong mga ito. Ang daming pera ng mga ito. Baka ilang babaeng pinagkukuha nila, ilang mga garang sasakyan, ilang mga masasarap na mga pagkain ng pinaglulunok ng mga hayop na ito. Tapos, ang nagdurusa, yung mga itinuro nilang walang ebidensya. Yung mga senador na ginagamit nila dahil mga sikat para pag-usapan sa buong Pilipinas. Tapos nakakawala si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, nakakawala si Bonoan, pinatay pa si Cabral. Di ba? Yan ang nangyayari sa bayan natin Pilipinas, mga bossing. Kaya wag tayong magpapabudol sa mga hayop na ito. Lagi natin tatandaan, mga boss, lagi natin tatandaan na itong bayan natin, hindi mangyayari itong mga corruption na ito kung hindi natin papayagan. Mabuti ngayon kahit papaano, nagiging aware tayo, nalalaman na natin yung proseso, nagiging matalino tayo. Kaya lang, nalulusutan pa rin tayo. Bakit? Kahit gaano kaganda yung budget na ipinasa ngayon 2026, kahit nasabihin nilang gaano kalinis, kung nandiyan pa rin yung mga magnanakaw, kung nandiyan si Bongbong, nandiyan si Romualdez, nandiyan pa rin yung anak, yung mga sekretary ng mga magnanakaw, nandiyan pa rin, maniwala kayo. They will find ways na yung perang malinis, yung budget na malinis, manakaw sa inyo. Anong paraan para matapos itong problema natin to sa bayang Pilipinas? Mawala lahat sa posisyon yan. Naturally or forcibly. Pero wag natin puwersahin, mas maganda na talagang gamitin natin yung ating boses, yung ating collective efforts para i-expose lahat ng katiwalian nila dahil natataranta talaga sila kapag may bumabati ko sa kanila. Kaya nga grabe ang ginagawa nilang effort para matrace taga saan ba itong vlogger na ito. Ano ba tong vlogger na ito? Abutin natin, alokan natin ang pera. Kapag hindi tinanggap yung pera, gamitin natin yung pera para pakulong ito, patayin ito. Ganun ang gustong gawin ng mga yan. Kaya maraming mga vloggers na dating Duterte bumaliktad dahil nasilaw sa pera. Napakaswerte natin dahil meron pa rin na mga vloggers na talagang matatapang lumalaban sa katiwalian at hindi nagpapatakot sa mga hayop na yan. Kaya i-like, i-share ninyo yung mga content natin para makarating sa mas marami pang Pilipino. Makita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa